20 minutes na biyahe from Iloilo City. Mararating natin ang Municipal Hall ng Igbaras. So register lang tayo dito. Kita dito sa Pakati. Yung ulas na lang. A few moments later. Kadayari sa kasama. Hinintay pa namin na pagkalma yung chan niya. Ganda ng mountain range na yan, ha? Kaya mo, sir. Oo, okay. Tapos malipit dito sa right side. Dito na tayo sa Gamot, sir. Okay. Maraming kasabay natin. Marami. Oo, biglang marami kami. Lakat na tas lakat. Hindi ka Around 15 minutes yata na motor ride galing dun sa munisipyo o plaza ng Igbaras. Narating namin yung Java Point. Ganda, oh. may small Race to races. May motor na na. Yan, so far galing sa drop-off point. Naglalakad kami sa concrete footpath. Medyo challenging, medyo paakyat. Hindi pa nagsisimula yung totoong hike pero parang nahihirapan na kami dito sa concrete footpath na paakyat. Sitio Buyuan, Baras, Coffee Growers Association. Yan, pagkatapos ng almost 20 minutes na paakyat, pababa naman tayo. Pero yun, ang tindi na ng pawis ko. So may mga nakikita tayo ng mga rice terraces, maraming tanim na niyog. And by the way, itong nasa kaliwa is Mount Napulak. And so 20 minutes na lakad, ito na yung registration area. Dahil sarado raw yung tourism, binitbit na lang yung logbook to register. Magkano yung entrance fee? 25? 25. 25 pesos lang. Siapa? 1, 2, 3. Siapa? 1, 2, 3. So, itong sa kaliwa yung papuntang Mount Napulak. So dito tayo sa kanan, Sitio Buyuan. Papuntang, anong bundok ulit yun, Frank? Igmaton?
Morning po. And 15 minutes from the registration area. Ito yung first assault namin. Around 70 degrees. Tsaka mainit din dito sa Igbaras. Kahit almost 8 AM pa lang. Tuloy pa rin tayo sa assault. Malalim na bangin dito sa kanan. Ayun. First 30 minutes ng hike namin. Galing jump off point. So bali nagsimula kami 7:30 AM. Exactly 8 o'clock na. Yun. Hindi biro yung first 30 minutes. Puro assault. So sa ngayon medyo semi-flat naman na yung daan. Snacks, so narinda kayo. Oh, masarap. Dito may soft drinks. Bentang soft drinks. A few moments later. And may madadaanan tayo isang waterfall. Oh, nice. Ganda. Siguro mas malakas agos nito pag ano, no? Naulan. Wow. Amazing. Nice. Amazing. Yun. So 1 hour from registration area. Ito na yung napakagandang scenery na makikita natin dito sa trail. So far yung mahirap is yung first 30 minutes. Then the next 30 minutes is semi-flat to gradual na slope. Pero yan, ganda ng scenery dito. Yan, guide namin si Nigel. So yun pa yung, ano rin pangalan? Igatmon. Igatmon. Parang kanina pa akong igmatong ng igmatong. Wala pa yatang bundok na igmatong.
Yun, dinaanan namin yung napakanipis na bahagi ng trail na yun. So napakadelikado niya, sobrang nipis. So pag nagkamali ka doon, gulong ka hanggang dun sa pinakababa. So hopefully maganda pa rin yung weather mamaya since back trail lang kami. Hopefully maganda pa rin yung weather para hindi kami mahirapan dumaan ulit doon. Siguro bigat. Bali yung pupuntahan naming bundok is ito, sa taas pa. So, parang hindi pa kami nakakalahati. And 1 hour and 30 minutes of hike namin. So after nung mga pababa kanina, tapos mga crossing sa Batis, ito mukhang paakyat ulit. Sabi ni Nigel, yung guide namin, hindi pa talaga ito yung pinaka-assault, mamaya may patag pa. By the way, yung trail pala namin is sabi ng guide namin, shortcut trail. Kung hindi raw mag-shortcut, iikot pa. Yan, so surprisingly may bahay dito. Sa ganito kalayo. Almost 2 hours ng hike namin. And madadaanan natin yung viewpoint na to na may waterfalls. So wala pa raw pangalan yung waterfalls. So nasa open area kami ngayon at medyo mainit. So yun pa yung Mount, ano pangalan ulit nan? Igatmon? Mount Igatmon. Bago yung pinaka-simula ng totoong assault, pahinga muna kami dito sa Batis. Yung Batis na to, dumadiretso rin sa isang waterfall pero hindi natin makita. Maraming nakapastol na baka dito, so sasalubugin tayo most likely
Maghahanap yan ng asin. So sa mga maaalat dyan. Taas ng bangin na to. Yan mukhang yung trail nasa ibabaw ulit ng ridge. Sobrang lalim ng bangin dito sa kanan. Nahulog dyan, wala na. Yo. And 2 hours and 15 minutes ng hike namin. Nasa semi-open grassland area kami. Yan. Napakainit. Grabe yung slope nito. Nasa 70 to 80 degrees. Again, nandito rin tayo sa shortcut trail. Shortcut trail. And by the way, ayan si Mount Napulak. Medyo nabalot na siya ng ulap ngayon. Grabe. Almost vertical na tong trail na dinadaanan namin. So andun yung mga kasama ko pa. Yung ilan sa kasama namin sa baba. Okay. Parang hindi biro yung akyat dito sa shortcut. Malalim na bangin na to. May batis ulit doon. Yun yung waterfall sa baba. Doon dumidiretso yung tubig sa batis kung saan kami nagpahinga kanina. Assault ulit. Tayo ng baka. Nipis ng trail, tapos ito yung left side ng trail, sobrang lalim ng bangin. So approximately nasa 70 to 80 degrees na na slope. Hindi biro yung shortcut trail. Ito Mount Igatmon. So, not recommended for beginners. Tama ba, Jel? Yeah. Pero ang ganda rin ng rice terraces pala dun pag malayo eh. Buti na lang maulap. At may kunting hangin. Otherwise, napakainit dito dahil open area. Tapos, ganito katindi yung assault. Yun lang. Sana lang wag umulan. Morning. Yan, 3 hours from the registration area.
So far medyo okay na yung trail. Hindi na siya yung assault. Ito. Yan, kaya lang wala tayong view. Pagi na yung background. Tapos mukhang may madadaan tayong batis. Dito yung water source, Jay. So, pwedeng kumuha ng tubig dito. So, it's a safe water source. Literal dito sa kaliwa, pero sabi ni Nigel, malayo daw. So, dito tayo sa kanan. So more than 3 hours from registration area. Narating namin yung campsite ng Mount Igatmon. Tama. Mount Igatmon. So open crossland lang siya. Parang hawig siya sa... Yung part na to parang hawig sa mga karamihang part ng Mount Ulat sa Benguet. So dito naman kami nang galing. Yung shortcut trail. So ngayon, walang view. Foggy na yung side na to. Pero sa side naman na yun, may konting clearing. Yan. After a while, may clearing na. Yay! So nakikita na ulit natin yung dinaanan natin sa baba kanina. So imagine parang ang taas ng elevation gain dahil sa almost vertical na shortcut trail. Yes, yun. Clearing. Yay! Yan, 10 minutes na break dito sa campsite. Diretso hike to the summit. Yan, kahit pa paano may clearing na. And after nung campsite, mukhang papasok tayo sa gubat tapos pababa. Kapansin-pansin sa trail na medyo maputik dahil yan, maraming footprints ng baka. So dumadaan pa rin o maabot pa rin yung mga baka nila dito. Nagsisimula ulit yung assault. Pulong-pula yung lupa dito ah. Isa lang ibig sabihin nun. Napakadulas dito, napakaputik kapag umulan. So kanina lang nandun kami sa
kabila. Ito. So, dyan yung campsite kanina. And ito pala. Yan. Ito yung campsite. Tapos ito. Asol ulit. Pakyat na kami. And sabi ni Nigel, malapit na yung summit. So most likely yun yung summit ng Mount Igatmon. Sobrang foggy nitong right side. So mukhang may clearing naman tayo dito sa left side. Wow, nice view. So again, may clearing tayo dito sa left side, pero sa right side wala. Divided talaga. Amazing view. Nice. Oh, ang ganda nun oh. Yun. So, konting baba lang doon, then ayun, yun yung pinakatuktok. May signage yata doon. Pero look at this view. Oh. Amazing. Saktong 4 hours. 4 hours from the jump off point namin or sa registration area kanina. Parating namin ang summit ng Mount Igatmon. So elevation 1,120 meters above sea level. Good luck sa sauce na ulan. So again, ganun. Itong right side namin, wala kang makikita. Fog talaga siya. Pero itong left side naman, clear na clear. Kita yung napakagandang rolling hills dito sa baba. Yan, so success, we conquer Mount Igatmon. Kapansin-pansin dito sa may signage, daming insektong nakadikit. Napakagandang mountain range na nag-divide sa left side na may clearing and sa right side. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. A few moments later. So perfect na siya for ID, white background. Anyway, so thank you na rin dahil kahit pa paano may clearing dito sa isang side kanina. And so bye Mount Igatmon.
20 minutes from the summit. Yun, nakabalik kami dito sa may Batis. Sa after ng Batis na to, yun, medyo paakyat ulit tayo papuntang campsite. Bale, 25 minutes from the summit. Eto, nakabalik na kami sa campsite. Pakabilis talaga pagpababa na. Ayan, kitang-kita na yung sikat na rock formation sa Mount Napulak. And pagkalampas namin ng campsite, medyo umuulan na. And almost 1 hour from the summit, nakabalik na kami dito sa may 70 to 80 degree na slope. Since yun yung back trail lang naman kami. And yan, medyo umaambon. Dito nga pala namin nakasalubong kanina yung ilan sa mga baka. Yan, more than 1 hour from the summit. Ito kami, mga basang sisiyo. Ang lakas ng ulan, and ayun, kitang-kita na yung waterfalls kanina. Waterfall pala. Ay, grabe, Mount Katmon. Hindi na ulan mo. Yan, yung waterfall. Dulas. Almost 2 hours from the summit. Pabalik na kami dito sa may medyo delikadong mas na ako ng oras ninyo para kami dito. And yan, dito natin nakita yung summit. Exactly 2 hours from the summit. Dito na tayo sa may waterfall na nadaanan natin kanina nung paakyat. Medyo blur tong camera dahil din nga maambon pa rin hanggang ngayon. Kaya basta yung phone ko. Nung paakyat kami kanina, may nagbebenta ng merienda dito. Pero siguro dahil umulan na, baka umuwi na sila. Batis na to. Malalim ng bangin sa kaliwa. Dito na ulit tayo sa signage, yung papuntang Mount Napulak. Yan, malapit na yung registration area. 2 hours and 40 minutes. Nakabalik dito sa registration area kanina from the summit. Yan yun, umuulan pa rin. Later. 4:45, sakay na kami ng motor, pabalik ng main town na Igbaras.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.